Sa issue ng Ang Bayan, Pebrero 7, 2026. Editorial. Habang binibira ng rehimeng Marcos ang China, namamayagpag ang US sa Pilipinas. Nitong nagdaang ilang araw, dinumog ng ilang maka-US na politiko at opisyal ng rehimeng US Marcos ang mga opisyal ng embahada ng China sa Pilipinas na inakusahang hindi mabuting bisita at ng panghihimasok. Habang kinuha nito ang atensyon ng publiko, tahimik na namamayagpag ang mga pwersang nabalag militar ng US sa bansa. Sa tuloy-tuloy nitong pagpapalakas ng pwersang militar sa lupa at sa karagatan sa palibot ng Pilipinas. Sumiklab ang mainit na tagisan ng salita matapos magpalaganap si Commander J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea, na mapangutyang mga imahe na umaalipusta sa lider ng China, taliwas sa mga pamantayan ng galangan ng mga bansa. Naggawa nitong udyukin ang malakas na reaksyon ng mga opisyal ng China na gumamit ng mabibigat ding salita para hinging patawa ng hakbanging pandisiplina ang opisyal ng PCG. Ang mga aksyon ni Tariela ay kalkulado para upati ng China. Ginawa ito isang araw bago itaos ang bilateral consultation, isang dialogo na pinasinayaan ng China sa Xiamen City. Sadyang papel niya ang paypayan ang antagonismo laban sa China. Mula ay talaga siyang tagapagsalita na PCG-WPS noong 2023, kasunod na pagsasanay niya sa Washington. Sinuhayan siya ng ilang senador sa pangunguna ni Senador Risa Hontiveros. Napapirma niya ang 15 senador sa resolusyong para batikusin ng China, kasabay ng usap-usapan ng ilang senador na ideklarang persona non grata ang opisyal ng embahada nito. Animoy sinusunog na nila ang tulay ng diplomasya. Si Hontiveros ay kilalang amboy at manunulsol ng sentimentong anti-China. Habol niya ang suporta ng US para sa ambisyong 2028. Pagbabalat kayo lamang ang pagtatanggol ng soberanya na ginawa niya at Senado sa pagbatiko sa China. Hindi kumibo ang Senado sa pagpirma ng Philippines-Japan Acquisition and Cross-Servicing Agreement noong Enero 15. Noong 2024, pinagtibay nito ang Reciprocal Access Agreement, kapwa ito tahasang paglapastangan sa kasarinlan ng bansa na nagbibigay sa militar ng Japan ng laya na maglapas-masok sa bansa, na bahagi ng papel nito bilang katuwang ng US sa estratehiyang First Island Chain para palibutan ng China. Ni minsan ay hindi kolektibong nanindigan ng Senado laban sa paparaming mga base militar ng US sa Pilipinas sa ilalim ng EDCA o laban sa mga sikretong pasilidad ng US sa Palawan, Ilocos, Aurora, Cagayan at iba pang lugar, o laban sa pagpakat ng US sa mga long-range missile at iba pang sandatang pandigma nito sa mga lihim na lokasyon sa bansa. Tahimik ito sa pagpasok at paglalayag ng mga barkong pandigma ng US sa karagatang teritoryo at pagsuot nito sa pagitan ng mga isla ng Pilipinas at sa pag-aangkla ng mga higanting barkong nabal ng US sa karagatang eksklusibo ng bansa. Hindi rin ito kinontra ang tuloy-tuloy na paghahanda ng US ng gera at pagpapakat ng paparaming mga kagamitan at tropang militar sa Pilipinas. Hindi ito nagsalita laban sa balak ng US na ibenta sa Taiwan ang mga EDCA site ng US sa Pilipinas o planong gamitin ang Davao Gulf bilang refueling hub para magserbisyo sa mga persang nabal ng US. Tikom din ang bibig ng Senado sa planong itayo ang paggawaan ng bala sa Subic na magiging bahagi ng plano ng US na gamitin ang bansa na basing operasyon panggera nito sa Asya. Habang napuputak sa China ang ilang politiko at opisyal ni Marcos, tahimik na itinatatag ng US ang bagong Army Rotational Force Philippines sa ilalim ng kanyang Task Force Philippines. Katuwang ang AFP at pwersang militar ng mga aliado nitong bansa. Isasagawa muli ang bagong mga maniobra sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Habang sa Pilipinas ay tumitindi ang mga tiradang kontra China pabor sa US, sa buong mundo ay lumakas ang mga pagbatiko sa imperialismong US. Ito ay matapos nitong nilusob ang Venezuela at dinukot ang presidente nitong si Nicolas Maduro at asawa niyang Cecilia Flores. Sinundan ito ng deklarasyong aagawin ng bansang Greenland, mga pagbabanta sa Mexico, Colombia at Panama, panguupat ng gulo, kaakibat ang mga banta ng paglusob sa Iran at pinatinding panggigipit sa Cuba at mga bansang nakikipagkaibigan o nakikipagkalakalan dito. Inilantad ng mga ito ang kahungkagan ng sinasabi ng US na International Rules-Based Order. Inilinaw ng pasistang hibang na si Trump na America First o interes ng US ang tunay na nasa likod nito sa pagkukumahog na agawin ng kontrol sa mga pinagkukunan ng langis at hilaw na materyales sa iba't ibang panig ng mundo. Upang hindi matali sa internasyonal na batas, inaalisan nito ng lakas ang United Nations sa pamamagitan ng paglabas ng mga komisyon nito at hindi na pagbabayad ng butaw. Itinayo ni Trump ang Board of Peace, di umano'y hahalili sa wala raw silbing UN para palabasing may internasyonal na basbas ang pagpato ng kapangyarihan ng US at Israel sa Gaza Strip. Kinundena ang US sa iba't ibang bansa habang dumistansya maging ang mahigpit na kaalyado nitong imperialista. Binatikos din ang mga hakbang na ito maging ng mamayang Amerikano, kasabay ng mga
malawak na protesta laban sa pasistang rehimeng Trump kaugnay ng sunod-sunod na kaso ng pamamaslang ng mga ahente ng Estado at pagkukulong sa ilang pung libong imigrante. Naharap din si Trump sa malawak na pagkamuhi dahil sa ugnay niya kay Jeffrey Epstein, hinatulang kriminal sa mga kaso ng pangabuso sa kababaihan at mga bata. Sa Pilipinas, pilit tinatabunan ang pandaigdigang pagpatiko sa US sa pamamagitan ng maka-US na mass media kasabay ng orkestradong atake laban sa China. Inilalarawan ng China na banta sa soberanya ng Pilipinas para suhayan ang paulit-ulit na kasinungalingan na kailangan ng Pilipinas ng tulong ng US para ipagtanggol ang bansa. Ang tunay na banta sa Pilipinas ay ang pagpalaking posibilidad ng agresyong militar ng US sa Asia, kasabot ang Japan, Australia at iba pang alyado nitong kapangyarihan. Kakalad ka rin nito ang mga Pilipino sa isang internasyonal na sigalot na taliwas sa interes ng bayan. Kailangan ngayon na ipaglaban ng sambayanan ang tunay na pambansang soberanya. Dapat palakasin ang makabayang kilusang masa para ipaglaban ang paglalansag ng mga base militar ng US, ang pagpapalaya sa lahat ng dayuang imperialistang tropa at ang pagwawakas sa paghihimasok militar ng US sa bansa.